definition natin ng faithful. So, part A, bakit ata ito or meron pa siguro. So, ito yung continue. Sorry, sinitipod kasi ako kaya sorry. So, ayan, share your life to people. So, medyo, ang galing maganda din kasi medyo connect siya sa preaching din. How we will, ano ba ang gampanan natin sa Christian. So, may kwento lang din ako. Dati kasi, may nagtanong sa akin, anong ministry mo sa church? Di pa ako, wala pa akong ginagawa. So, bata pa naman ako. First year pa lang ata, di pa ako naman tumugtog. First year. Kasi di pa ako tinaturuan ng Gordon. Bago pa ako lang ng Gordon. So, ayan. Tinanong sa ano is, so, di ko alam kung ano sasagot kasi, ano na ako attendee. So, di ko alam. So, ang nasa isip ko nun, ang ministry pag nagtuturo ba, nasa church. So, technically, yes, totoo naman. Isa siya sa mga ministry sa church. Eh ako, wala akong, di ako tututuro, di ako tumutugtog. So, wala. So, di ko alam kung anong sasagot, anong ministry ko. So, ayan. Ang tanong is, what is ministry ba? Ano yung purpose ng ministry? So, ayan. Next. Hanggang 13 pala yun. So, sabi sa Ephesians 4:11-12. So, Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for work of service, so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of God. So, sa verse 12 yung purpose ng ministry is to equip His people for the work of service, so that the body of Christ will be built up. So, ang end goal ng isang ministry is for God pa rin. So, paano mabuo? So, mabuo yung body of Christ. So, paano mabubuo yung body of Christ? So, ang end goal is for God, pero paano yun? So, kung babalikan din natin, to equip His people. So, hindi lang, it is also for others din. Yun ang purpose ng ministry. So, paano magkakaroon ng His people? So, God already tinalaga na si Lord na mayroong pastors and iba't ibang kagampanan sa isang church. So, we need yun ang people na lang. So, everyone who chooses to fulfill his ministry must be motivated by his or love for the people. So, ang ministry is nahati siya for God and for others din. So, ano yung attitude na dapat magkaroon tayo sa isang ministry? So, kanina, isang example na rin yung kanina sa preaching is humility. So, one more thing. So, maraming attitude or characteristic na dapat ma-attain natin bilang isang minister para mag-ministry tayo. So, one of these is mababasa sa Matthew 36:38. When He saw the crowd, He had compassion on them, because they were harassed and helpless, like a sheep without shepherd. Then He said to His disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field." So, yun ang highlight dyan is He had compassion. So, isa sa mga attribute na kailangan magkaroon tayo is have compassion. So, sabi dito sa Bible commentators, sabi ng mga Bible commentators, yung translate daw ng word na compassion.
being moved with pity from very inmost bowels. So, sabi ng Google, search sa Google. Kay Google yung baba, yung ano yung ibig sabihin? Describe a deep, visceral, and compassionate emotional response often used to describe the feeling of empathy and mercy. So, in other words, when Jesus felt this, so Jesus felt deep emotional pains because of what he saw. So, ayun. Parang ano bang pagiging compassion? So, hindi lang yun, but for example ng pagiging compassion. Parang hindi lang siya yung parang kakawaan mo, parang gano'n. So, very deep din yung meaning ng compassion. So, yan. So, we also need to develop a safe heart for people. So, this kind of concern can compel us to share, even sacrifice precious time and resources to make difference in the lives of others. So, mahirap din. Ang sabi dito, even sacrifice. Ang hirap, nung ganitong characteristic kasi, tao tayo, may pride pa rin sa atin Aminin man natin hindi, pero at some point, may time na pinipili natin na yung sarili natin. So, maging compassionate sa others is madaling ituro madaling sabihin. Pero pag nandiyan na, pag binigyan ka ng bigat ng opportunity, minsan nagdadalawang isip ko pa. So, for me, ganun din ako. So, hindi ko tinatanggit. Ang hirap, lalo na pag yung mga nandiyan na hinangilangan na. So, laging may masasabihin ka sa isip mo na tutuloy ko ba ito? Or hindi, kasi andun pa rin yung fight sa sarili. So, isa sa mga example dito sa Bible, isa sa mga great servants ni Lord, na example nito is si Paul. So, next. Yan. Ephesians 3:1. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ, Jesus, for the sake of you Gentiles. So, how many of you are willing to go to prison for the sake of people? Diba? Ang kwento ni Paul, nakulong siya, diba? Nakulong, tapos nag-share siya dun about Jesus Christ. Yeah. Paul went to prison because he wanted to reach the Gentiles with the gospel of the Lord Jesus Christ. He knew that was the calling of God to him. You and I were not put on earth for our own good, but for the sake of others who need to know Jesus Christ. So, since short topic. So, So, ang question is, ano yung naramdaman mong prison? Kasi diba, pag sinabi mong prison, parang mahirap na experience mo for Christ, para ma-share mo yung Christ, na gospel ng Christ. Testimonies. May naramdaman ba kayong yung tinatawag na prison, yung katulad na naramdaman ginawa ni Paul? Or next question is, are you willing ba? How will you do it? Ano yung mahihirap na gampanan just to share yung gospel with Christ? Sino na choose your elaborate mo pa daw yung praise. Choose your people.
what is your reason? What is stopping you? What is hindrance? Nahihirapan ka to go, kasi ganun yung nangyari kay Paul, tama ba ko kaya magkaliwas? Tama ba? Okay. So, ano yung naging hindrance para to share? Nung college, medyo mahihayin ka. Hindi ka na nahihiya kasi nakapag-kaibigan ka. Pero ako noon, nung college ko, parang may time sa pagiging college ko na parang nakakahiya sabihin kasi first year ka, tapos bago yung mga kilala mo, tapos yung nasasabihin mo na, hey, Christian mo, kasi na, sila ng mga Christians. Kasi, party, tapos gugulat ka na, lulutong magmura, from a Catholic school na walang magmura, to a school na walang, nasabi ka lang, PI! So, medyo nakakatakot magsabi ng pagiging Christian. Pero, pag tumanda, nung moving forward naman na, dun ko na-realize na wala ko naman pala dapat ikahiya sa pagiging Christian. Kasi kung ikakahiya mo yung isang bagay, kung sino ka, especially kung dinedeclare mo sa sarili mo that you are a Christian, tapos tinatago mo siya, para siyang, hindi mo siya magawang, hindi mo masabi kung sino ka. So, ayun yung nakuha ko sa kanya, huwag mo siyang ikahiya. Kahit sa ngayon, sa trabaho, sa mga kaibigan ko, you need to stand dun sa pagiging Christian. Ayun yung natutunan ko na huwag mong ikahiya. And that became my reason. Yung ikakahiya ko yung salita ng Panginoon. Kasi hindi ko naman kakilala ng taong ko or alam ng taong ko kung paano ako magtrabaho, alam ng taong ko kung paano ako magkaan. Kasi sabay-sabay ko, Kristiyano ko. Parang, makaya naman, Kristiyano ka pala, ganyan ka magtrabaho, dami mong error. Parang ang hirap sabihin na pagiging Christian. Pero ayun po. Tapos ngayon matanda na ako, na-realize ko, yung reason is, katulad last time kay Gab, my reason was my excuses. Like, yung excuse ko, katulad kanina, to be honest po, nung nag-preach si Pasko, inaantok ako. Kasi yung tulog ko, 1.5 hours for the day. So, ayun, parang, tapos bigla nag-pass forward si Pastor ng pag-preach. Nagising rin ako. Na-pass forward rin yung punta ko. Kaya namin ko kanina talaga, yung nasa isip ko talaga kanina, ang dami pa namin pupuntahan ni Mama, pupunta pa kami doon, Kina Lemon, tapos may gusto pang puntahan si Mama ng isang panay ko. Should I do it? Na may valid yung reason ko, inaantok ako. And nung ngayon, narinig ko yung sinabi ni Kuya Joel, it became my excuse, yung physical condition ko, it's becoming my excuse na hindi ko ginagawa yung binibigay sa akin ni Lord ng ministry. Pero yung problem ko parati, hindi kasi ulo ko, may ganito kasi ako nananaramdaman. Pero ayun na, to go to that reason, it means na kailangan ko i-deny talaga yung need ng sarili ko. Knowing na pag-uwi ko naman ng bahay after yung mga ginawa ko, pwede mo ako magpagpahinga. So that's the logical point na nakita ko. And ayun yung na-realize ko na yung reason ko parati is my physical excuses. Marami akong excuses. And to go with. Sabi nga, compassion beats those excuses. Sabi mo ako. So, yung nare-relate ko tuloy is, hindi ko pa naman kasi na-try. Nung bata pa ako, nung na-try kong manligaw. Pero pag nanligaw ka kasi, kahit wala kang tulog eh. Di ba? Totoo naman po sa mga na-experience kong manligaw. Kahit wala kang tulog, people pursue mo. Basta makita mo yung tao ko. Kahit malayo pa yan, kahit galing ka pa ng pusang lugar, kahit hindi mo pa kabisado yung lugar, naranasan ko po yun eh, nabisa ka ng babae eh. Kurt, imit mo ko dito, doon ako sa dulo ng bayan, hindi ko po alam yung kabalatuhan. Nasa gitna lang po ko ng kabalatuhan. Imit mo ko doon sa dulo, kasi taga doon ako. Sabi ko, ayun! Pero ayun kasi yung nagustuhan mo siya, so may compassion ka to meet that person eh. So ayun yung na-realize ko. If we do have compassion for God, we are willing to go to that reason. Katulad ng sila kanina. Tama yun, no? Sabi doon, pag yung gusto mo yung, lalo na, no? Pag nanligaw ka gano'n talaga, no? Kasi gano'n din ako eh. Ganito yun, no?
Kasi ano ba, doon sa ba, ay, hindi pala, dito pala ako sa Manila, no? Dyan sa may plan ko na living vessel ba yun? The church, dyan ako dati, no, pag-graduate ko. Siyempre, naiwan yung aking girlfriend. No, sa bahay nila. No, kasi nagdapunta kami. Ha? Sino yung girlfriend? Oo. Okay, ngayon, excited ako, layo na. Layo na ako yun. No, siyempre, kasi sa layo ng bus, no? Tapos, ano yung, kung magkasakan, nakarating ako doon, yung gabi na, gabi-gabi. So, na-expect ko talaga, makikita mo yung, yung girlfriend mo, no? Tapos sabi namin, sa Baguio siya. So, yung excited ko, di ba? Excited ka na yun, gusto mo na makita. Ay, wala. Parang gano'n, no? So, kita mo, kahit si Baguio, sinundan pa. Gano'n, no? Alam mo, pag gano'n tayo sa ating mga mahal, no? Ibig sabihin, kung mahal natin si Lord, gano'n din dapat yung ating heart. Di ba? Kasi kung kahit saan kayo, no? Sinabi ng Lord, oh, eto, this is my people. Dito ako. Puntahan ako dito. Kasi sabi ko kayo, kung sino yung nangailangan, siya yun. Di ba? Siya yun, no? So, kung ano yung ginawa natin sa tao na nangailangan, ginawa natin yung kay Lord. Di ba? So, kanina, yung ating hindi na natapos yung video dahil wala na tayong time eh. No? So, dapat ikaw pa yung ano. Pero anyway, na-send niya sa kanya, sa inyong panoorin niyo yung buo, makita niyo na yung babae na yun, talagang ginamit niya talaga yung buhay niya sa Panginoon. Kasi doon niya nasa yung tunay na kaligayahan. Ayaw niya mga tao na talon lang, no? Kasi hindi nila naranasan yung buhay sa Panginoon. No? Kaya pumunta siya, no? Hindi lang sa, saan yung sinabi ko kanina? Basta doon sa Amerika, no? Hindi lang part ng Amerika. Kung hindi doon pumunta sa South Africa, Zimbabwe, no? Iniikot niya talaga, no? Kasi sabi niya, she was telling people, no, na, oh, God loves you, no? Hindi totoo na hindi kayo mahal ng Diyos. God's going, you know, to come. Okay, so yun. So dapat, yung buhay natin na yung walang kakwenta-kwenta, gamitin mo para sa Panginoon. Amen. Yung word na prisoner, no? Isa sa karakteristik ng prison, ikaw inside looking out, di ba? Ibig sabihin, meron kang boundary. No? Hindi mo pwedeng puntahan kasi nandun ka nga, preso ka nga eh. Kagaya si Paul, ang ginawa ni Paul para ma-reach out yung iba ay through his letters. Kasi doon hindi siya pwede. Tayo ganun din eh. No? Meron tayong mga boundaries. Huwag mong susubukan pumunta ka rin sa club dahil kaya mo. May boundary. Pagdating mo rin, makatalisod ka eh. So, ibig sabihin, nandito ka within the prison cell ka eh. Hindi ka pwedeng lumabas. Laging may boundary. Yung mga ginagawa natin noon, huwag mo nang susubukan dahil tayo na Kristiyano na dito. Nandun na. Magsiset na tayo ng boundary, nandun na tayo sa prison. Pero dahil ng prison nito, kasama natin ang Panginoon eh. Hindi tayo magkukulang, hindi tayo magkakailangan iba. Sabi ko ni David, ikaw ang aking pastor, hindi na ako magkakailangan pa. So yun, merong boundary ang prison. Kaya, napakaganda rin. Makikita natin dito. Yung mga bagay na ginagawa natin noon, hindi na natin gagawa din. Meron ng boundary na dahil ng prison. This might sound weird, pero your prison can be your blessing. Your prison can be your blessing. Yung mga blessing na hiniling natin kay Lord,
papansin na yun minsan, yung nagiging dahilan kung bakit tayo nakapag-serve. No? Yung mga ministry natin, hindi natin na nagagampanan dahil dun sa mga blessing na hiningin natin kay Lord. Kasi, minit tayo ng partner in life. No? And then, yung partner in life, lagi natin kasama, pero hindi sa church. Ang nangyayari, yung partner in life, nagiging excuse natin siya. Nagiging burden. Minsan nagiging burden. Pero yun yung nagiging excuse natin para hindi makapag-serve sa ministry. Kaya sabi ko lang pa, this might sound weird. Kasi yun yung hinili mo kay Lord eh. Tapos, yun pa yung nagiging dahilan kung bakit hindi mo nagagampanan yung mga tungkulin mo. And one thing na lagi natin tatandaan is God is the ultimate provider. No? If God provided you with work, God provided you with a partner in life, God can definitely provide you with time to serve. Make sense? Amen? Amen? Corporate. Amen? Yung prison mo na ibang Ako po, may gusto lang ako i-share. Idadagdag ko lang po yung shinare ni Tito Noy. Diba, sabi niya nga, yung prison, yung nagsiset tayo ng boundaries. Bakit nga ba? Tapos, bakit masaya tayo kahit nasa prison na tayo ngayon na kasama natin si Jesus? Bakit ba ganon? Ang unang question is, bakit ba yung bawal masayang gawin dito? Or bakit yung kasalanan hindi natin maiwasang hindi gawin? Bakit? Kasi yung flesh natin ay pang dito lang. Wala siyang pakialam sa eternity. Kasi hindi siya kasama doon, yung flesh. Magugunaw kasama ng mundo yung flesh natin. Kaya dito, sarap na sarap yung flesh natin kung ano yung mga hindi pwede sa heaven. Kaya nag-grieve yung natin, yung soul natin. Kasi siya yung belong sa eternity. Kaya tayo, once na nakilala natin si Jesus, yung Holy Spirit natin, alam natin kung saan tayo nabibelong. Kaya yung prison na yon, ang iniisip natin, ay itong prison ng mundo na to, this is all temporary. Yung ini-store natin is for eternity, which we truly belong. Yan lang po. So, may share na din ako. Yung ang prison ba? Kung ano yung ginawa ni Paul para makapag-share siya ng punta sa prison. So, yung prison ko is yung workplace ko. So, iba na kasi yung iba na yung generation ko. So, kung makapag-pinsan mo ako sa iba't ibang tao. So, iba na yung ugali, parang kahit yung mali, tanggap na. So, isa sa mga na-experience ko, from 3 years pa na nag-work. So, sa 3 years na yun, meron na parang yung mga katrabaho ko, parang binabastos na lang si Lord, gano'n. Parang nakatakot, iba na yung generation. So, wala nang respeto. Mas nirespeto pa nila yung, kasi may Muslim akong katrabaho, mas nirespeto pa nila yung Muslim. Pero pagdating sa Christianity, gano'n lang, kinakatuwaan na lang Kasi alam nila sa Muslim, pag yun baka pakain ka. Wala silang takot Kasi natin, binigay sa atin ni Lord free will Parang, libre tayo to do anything we want. So, ganun tayo kung ni Lord. So, yun, nakatakot lang din. Ayun. Yun, as prisoner of Jesus Christ, ang hirap yun na kunin mo rin sila as prisoner. So, sila yung mga,
Hindi tayo prisoner dahil ginawa tayo. Iba yan. Iba yan. So, prisoner tayo ng Jesus Christ. Ang hirap nila dalhin bilang prisoner din. So, as we end this topic, so, ministry, we cannot expect to minister without troubles. Laging may troubles yan kasi saan ka nakapunta ng preso na walang bracket na masarap buhay. Laging ano yan, laging may pinapagawa, laging may trabaho din. So, we have to keep in mind that ministry exists because of sin. So, dahil tayo nag-minister kasi dahil sa kasalanan, we need to brought yung mga taong wala pa kay Jesus Christ. So, if people were perfect, then there will be no need to ministry anymore. Kasi, perfect na tayo eh. Wala nang trabaho. Wala na tayong i-harvest, sabi nga sa Matthew. So, ayan. On the one positive note, the worst sinners can also turn into best saints. So, example nito is si Paul. Paul is yung primary example nito. So, if we know the life of Paul, kung yung ginagawa niya sa mga Christians. So, then God transformed him isa sa magiging who would know na si yung isang persecutor ng mga Christian is magiging isa sa mga magagaling na mga bibigay ng salita ng Panginoon. So, ayun. So, doon ang nagtatapos yung ating Sunday school. Continue to minister people. So, marami pang attitude na minister. So, isa yung maging compassionate sa mga tao. So, yeah, let's pray. Lord, thank you for Lord sa araw na ito, Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Throughout this week, Lord, thank you for your word, Lord. Thank you, Lord, that we are already, Lord, your prisoner, Lord. Lord, help us, Lord, to bring more people, Lord, for your glory, Lord, to build up your body, Lord. Lord, tulungan niyo ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, tanggalin niyo sa amin yung iya, Lord, yung kapamanan, Lord, lahat, Lord, ng naging there sa amin, Lord, mag-share, Lord, ng word, Lord, Lord, tanggalin yung mga excuses sa life namin, Lord, and Lord, tulungan na kami, Lord, na mag-move para lalo for your glory, Lord, hindi namin ginagawa, Lord, sarili namin,